Ako nga ay maghaharos ng malunggay no, kaya naman samahan nyo talaga ako at ini-enjoy ko talaga yung isa dito. So ano pang gagawin natin sa ating ginagawa ay nagagawa na po ako ng aming ulam no. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakikita niyo naman yung intro ko no. Maghaharos talaga ako ng malunggay no kasi kailangan ko talaga ng malunggay sa aking lulutuin ngayon. So ayun, pinutol ko talaga yung malunggay no, yung puno niya ba? Para iba na naman yung manalingsing no. Tinanggalan ko lang siya ng mga takway dyan kasi kukunin ko yan tapos ihaharos ko. Pinipili ko talaga yung maganda na malunggay no, pero hindi naman talaga maganda yung malunggay karon kasi nga parang magulang na ba, kaya naman tiniis ko na lang talaga dyan. Kung hindi ka talaga sanay magharos ng malunggay ay iwan ko na lang sa'yo, baka inaantok ka na. Tapos masakit pa yung likod mo, hindi ka pa naman tiguwang. Tapos naramdaman mo na yung sakit sa likod mo. Agay. Kaya paiba-iba ka talagang pwesto dyan kasi masakit na ang likod para namang tiguwang na. Kung nagtataka kayo kung ganyan ako magharos ay wala na kayong pakialam dyan. Kasi iba-iba tayong ng style ay mo pagbuot. Sa itsura ko talaga nito na tinatamad talaga akong magharos-haros dyan. Kasi nga medyo marte kasi ako kapag ganitong gawain. Gusto ko talaga iniisa-isa. Gusto ko talaga na hindi na mahaba masyado yung aking ginagawa ba, kaya matagal talaga akong natapos dyan. Ay isa ka tuig ay natapos ba. At tignan niyo naman yung tangkay niya, wala na yung tangkay kasi tinanggal na. Na po nag-ingay-ingay dito. Ay grabe kahilak na bata. So dito nga time no, kaya nagtayo na ako kasi hindi ko na kaya talaga. Ay murag tinatamad na ako ba. Akala nyo madali lang yung maggawa nito. Madali lang naman, pero kung hindi ka sanay masakit talaga yung likuran mo, tapos yung tiil mo, basta kahit ano na lang talaga yung pwesto mo hanggang matapos ka. At kung napapansin nyo nga na hindi ako sinama dyan, mapapangit na kasi, kaya naman itatapon ko na lang talaga para naman hindi na ako mahirapan. Dito nga banda no, kumuha ako ng tadtaran para tadtarin ko yung kahoy ng malunggay, pero ang sabi ng kasama ko dito, itapon ko na lang daw. Kaya yun, dahil masunurin ako ay sinunod ko rin. Madali naman akong kausap, hindi naman ako bulok. At ito na nga, natapos na nga ako no, sa aking ginagawa. Ilalagay ko muna doon sa kitchen kasi maya maya pa ako magsisimula sa aking gawain. So dahil ang ating content ngayon ay maghaharos lang ng malunggay, ay yung parto nito next video na naman. Kasi kung isasabay ko pa na sobrang taas na hindi ko na makayanan mag voice over nito. Wala pa naman masyado ditong signal, kaya naman pinutol ko talaga yung aking video no, para naman hindi kayo tamarin. Baka maubos yung aking load, hindi pa rin upload yung aking video. Naiwan ko na lang kung may papanoorin pa ba kayo. At ayun na nga, pinasong ko nga doon sa kitchen at hinumulan ko yung malunggay no, para naman matanggal yung taring-taring niya ba. At fast forward nga tayo, nandito na nga ako sa aking alaga na sipat kaayo. Okay kaayo, napakahayahay talagang buhay ni Lexi. Oy, siya talaga yung nakahiga sa upuan. Ay nako, inunahan ba talaga ako. O tignan nyo naman, ang liit lang talaga yung happiness ko. Pagukod lang naman ako ng aso. Yun lang po yung aking kalipay ngayon. So hintayin nyo lang po yung aking part 2 nito. Goodbye.